Ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ay maituturing na pinakamadugong labanang militar sa kasaysayan. Tinatayang aabot sa 70 hanggang 85 milyong katao ang namatay. Samantala, aabot naman ng halos 130,000 ang bilang ng naging bilanggo sa digmaan mula sa bansang Amerika at mga kaalyadong bansa nito na ikinulong sa iba't ibang panig ng Europa na kontrolado ng mga sundalong Aleman. Mahigpit ang pagbabantay sa loob ng mga bilangguan na tumatagal ng 24 oras araw-araw habang ang labas nito ay napapaikutan ng mga barbed wire at guard tower. Marami ang nagbalak tumakas, subalit hindi ito naging madali para sa mga bilanggo. Ang iba sa kanila ay hindi pinalad at nauwi lang sa kanilang kamatayan. Habang nagpapatuloy ang ikalawang digmaang pangdaigdig, ang mga bilanggo ay patuloy ding nakaranas ng matinding hirap at kalupitan sa kamay ng mga sundalong Aleman. Kabilang dito ang matinding gutom, sapilitang paggawa, matinding pambubugbog na naging dahilan upang ang kanilang katawan ay manghina. Ngunit sa ilalim ng 1929 Geneva Convention, ang lahat ng mga bilanggo ng digmaan ay dapat tratuhin ng makatao, bigyan ng tirahan at magkaroon ng maayos na pagkain at mga gamot na kailangan. Dahil dito, pinahintulutan ng mga sundalong Aleman ang American Red Cross na makapagdala ng mga sulat at pakete ng kahon para sa mga bilanggo. Bawat kahon ay naglalaman ng mga damit, pagkain, mga gamot na kailangan, tabako at iba pang mga bagay na gaya ng mga baraha na maaaring magamit upang sila ay manatiling abala. Ang pagdadala ng Red Cross ng mga bagay na ito ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga ahensya ng Allied Intelligence na madalhan ang kanilang mga kababayan ng mga gamit at mahahalagang impormasyon na makatutulong upang mailigtas ang mga buhay ng mga ito sa loob ng kulungan. Ang American Office of Strategic Services at British Special Operation Executive ay gumawa ng isang maingat at mahusay na plano upang gamitin ang mga baraha na kadalasang kasama sa mga pakete ng kahon. Ang US Playing Card Company ay agad inatasan na gawin ang mga baraha ayon sa plano ng dalawang ahensya at maipamahagi ng lihim sa mga bilanggo. Ang barahang ito ay may branded name na Bicycle. Ang bawat binagong card ng baraha ay binubuo ng dalawang pinagdikit na papel na karaniwang asul at puti ang panglabas na layer nito. Ito ay isang palatandaan na mayroong mahalagang bagay na nakatago at nakasulat sa panloob na layer. Upang makita ang mga nakatagong impormasyon, kailangan basain ng tubig ang mga card at alisan ng balat ang nasirang layer. Tulad ng isang palaisipan, ang mga card ay kailangang pagsama-samahin upang makabuo ng isang komprehensibong impormasyon para sa mga nakatagong iba't ibang mga bagay at gamit sa loob ng mga baraha. Ito ay naglalaman din ng mga paraan kung paano gamitin ang mga kagamitan at kung paano mag-navigate sa teritoryo ng kaaway. Kabilang dito ang maliliit na lagari, peking dokumento, mga lihim na code, kompas, mapa at maliliit na radyo. Ang mga lagari ay mahusay na ginawa upang maingat na magamit ng mga bilanggo para putulin at alisin ang mga rehas na bakal na hahadlang sa kanilang pagtakas. Ang mga lihim na mapa ay ginawa mula sa maninipis at nababaluktot na material. Ito ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa layout ng mga kampo ng bilangguan, kabilang ang mga lokasyon ng mga guard tower, mga ruta ng pagtakas at mga potensyal na lugar ng pagtataguan, habang ang mga kompas naman ay madiskarteng inilagay sa loob ng mga baraha. Ang mga ito ay upang magamit sa pagtuklas ng kanilang direksyon at maiwasang malaman ang kanilang pagtakas. Sa kabila ng mga panganib na naranasan, ang mga kagamitang ito ay matagumpay na nagamit upang makatakas mula sa pagkabihag. Ayon sa International Spy Museum ng Washington DC, ang mga binagong baraha ay matagumpay na nagamit at nakatulong upang makatakas ang hindi bababa sa 32 Allied Prison of War mula sa mga kasumpa-sumpang mga bilangguan sa Germany. Ang iba sa kanila ay muling sumali upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga sundalong Aleman.
Maliban dito, ang US Playing Card Company Complex ay nakagawa pa ng iba't ibang klase ng kagamitan na nagamit sa panahon ng digmaan. Nakagawa din ito ng isa pang espesyal na baraha na may mga hugis ng mga sasakyang militar. Ito ay kilala bilang spotter deck. Ang mga barahang ito ay ginawa upang matulungan ang mga sibilyan na matukoy ang mga barko, tangke at sasakyang panghimpapawid mula sa naglalaban ng iba't ibang mga bansa. Dahil sa mga natatagong katangian ng mga barahang ito, kinailangan mapanatili ang lihim ng proyektong ito sa loob ng maraming taon. Wala ding nakakaalam kung ilang baraha na may escape map ang nagawa at naingatan sa panahon ng digmaan. Ngunit sa ngayon, 2 set ng barahang ito ang naiwan at nananatiling parehong buo pagkatapos ng madugong digmaan. Ang mga ito ay kasalukuyang nasa pag-iingat at nakadisplay bilang koleksyon ng International Spy Museum sa Washington, D.C. At upang kilalanin ang naging bahagi ng barahang ito sa digmaan, ang US Playing Card Company ay naglabas ng isang commemorative escape map na baraha noong 2013. Ang mga ito lantarang nagpapakita ng mga seksyon ng mapa sa harap ng bawat baraha. Ang mga baraha na ito ay maaalala magpakailanman bilang simbolo ng katapangan at pag-asa sa harap ng kahirapan.